Evening, third year. So this lecture is the continuation of the coverage of your midterm exam on Wednesday. Ulitin ko, yung midterm exam ninyo ay gaganapin sa Miyerkules. Okay, so Monday kasi as usual medyo malilate ako ng dating. So baka after lunch ko na kayo ma-meet. So, that's why sa Wednesday na lang yung midterm exam ninyo. So, medyo mauuli tayo ng konti. Okay, so without further ado, let's get started. So, kung maalala nyo, ang last na topic natin ay flashpoint and firepoint. Diba yan yung huli na pinag-usapan natin? Now, let's discuss about the types of ventilation. Ano nga ba ang ventilation? Sa bahay ninyo, 'di ba, meron tayong tinatawag na na electric fan, 'di ba? Sa Tagalog ang tawag natin ay ventilador. 'Di ba? Ano bang ginagawa ng ventilador? Kapag mainit yung panahon, okay, kapag mainit yung lugar kung nasaan ka, hinahanap natin yung ventilador para lumamig, 'di ba? Para maging maaliwalas yung pakiramdam natin, matanggal yung mga may init na gases, okay, para lumamig yung pakiramdam natin. Kaya ang tawag natin to sa electric fan ay ventilador, di ba? Because that is a tools of the so-called ventilation. Now, sa firefighting, meron din tayong tinatawag na ventilation. Now, bakit importante ang ventilation sa isang firefighting operation? Ano ba ang tulong nito? Hindi ba pwede na kapag merong nasusunog na bahay, bubugahan mo na lang ng tubig? Hindi ba pwedeng ganun na lang hanggang sa mamatay yung apoy? Hindi. Okay? Alam niyo, ventilation, that is very important. Kasi kapag hindi mo ginawa yan at magbobomba ka kagad ng tubig sa nasusunog na bahay o lugar o gusali, mahihirapan kang patayin yung apoy ng mabilisan. Okay, yan ang purpose ng ventilation. Kasi ang ginagawa sa ventilation, binubuksan yung isang bahay or gusali na nasusunog para lumabas yung mainit na gases or hangin mula doon sa loob ng nasusunog na bahay. Okay, para lumabas yung hot gases and smoke. Okay, kapag nailalabas kasi yung mga hot gases and smoke, mas mabilis na bumababa yung temperatura doon sa loob ng nasusunog na bahay. Okay, so that is the first purpose of ventilation. Pangalawa, kapag hindi mo kasi ginawa yung itong tinatawag natin na ventilation, lalong-lalo na sa isang bahay na kulob. Okay? Halimbawa, Halimbawa, ito yung bahay. Okay, kulob yan . Kapag kulob ang isang nasusunog na bahay, hindi mo makikita yung presence ng apoy doon sa loob. Bakit? 'Di ba? Kasi we have three elements of fire. We have fuel, heat, and oxygen. Now, kapag kulob yung isang bahay, obviously, hindi nakakapasok yung enough na percentage ng oxygen doon sa loob. Kulang yung oxygen na nakakapasok doon sa loob ng bahay. So, ibig sabihin, walang apoy doon sa loob. Pero hindi ibig sabihin nun na malamig dun sa loob. Habang tumatagal yung presence ng fuel at heat doon sa loob ng bahay, pataas ng pataas yung temperatura. Okay? At kapag pataas ng pataas yung temperatura, hindi mo siya pwedeng basta-basta bubuksan. Okay? Dahil sa masyadong mataas yung temperatura doon sa loob, because of heat,
and fuel, walang apoy. Suddenly, bigla mo siyang binuksan. Halimbawa, bigla kang sumugod. Diba? Binuksan mo yung pintuan nung nasusunog na bahay. Ang mangyayari doon, biglang papasok yung oxygen doon sa loob ng nasusunog na bahay. Okay? Pag pumasok ang oxygen, pag bigla siyang pumasok, biglang lalaki yung apoy. Okay? Biglang lalaki yung apoy, and that's the time na tatalsik ka. Okay? Sasabog, magkakaroon ng pagsabog at tatalsik ka na nagbukas doon sa pintuan. Okay? That is one of the most dangerous fire behavior. Yun yung tinatawag natin na backdraft. By the way, mamaya, pag-usapan natin yung backdraft na yan. That is the second reason why we are conducting ventilation, to avoid that backdraft. Kasi napakadelikado po yan. Lamig. So, choco na gatas. Okay, so balik tayo. Ang types of ventilation natin, meron tayong tinatawag po na vertical ventilation. Yung nasa picture na makikita nyo dyan sa slide natin, that is what we call vertical ventilation. That is the most effective way of venting, na kung saan binubutas po ng mga bombero yung bubong ng isang nasusunog na bahay. Okay? Paunti-unti. Okay? Bakit hindi na lang sa pintuan buksan? 'Di ba? Bakit hindi na lang sa bintana? Uulitin ko, kapag sa pintuan mo kasi binuksan 'yan, malaki ang possibility na magkaroon ng backdraft. Pag nagkaroon ng backdraft, sasabog po 'yan. Okay? Magkakaroon po ng explosion diyan at tatalsik kung sino man yung bumbero na bubukas 'yan sa pintuan na 'yan. Pag sa bintana naman, same din, parehas din. Okay, kaya ang ginagawa po ng mga bumbero, kung hindi kayo nagtataka, kung curious kayo sa mga bagay-bagay, sa taas sila pumupunta at doon nila binubutasan. Gumagamit po kami ng palakol or axe in Pangasinan, wasay, para butasin yung bubong, para doon lumabas yung usok. Okay? Kasi pag diyan sa taas, hindi po basta-basta magkakaroon ng backdraft diyan, hindi po basta-basta makakapasok yung oxygen doon sa nasusunog na bahay, kasi paunti-unti lang yung pagbubukas mo ng space para makapasok yung oxygen sa loob. Paunti-unti lang para makapasok yung oxygen sa loob at makalabas yung hot gases mula doon sa nasusunog na bahay. Okay, bakit nga ba vertical ventilation ang pinakamagandang paraan ng pagve-ventilate? Kasi nga ang galaw ng usok ay hindi naman pababa, hindi rin pagilid, 'di ba? Kahit ultimo kapag nag-UC or nagve-vape kayo, yung usok saan ba pumupunta? Sa taas o sa baba? Sa taas, 'di ba? Kasi nga oxygen is denser than smoke, 'di ba? Kadalasan kasi ang hot gases or yung usok, yung smoke na galing sa apoy ay carbon monoxide, and carbon monoxide is lighter, mas magaan siya kaysa sa oxygen. Kaya nga one of the advice na binibigay namin pag nagkakandak kami ng fire drill, when time comes, or wag naman sana mangyari, na-trap kayo sa nasusunog na bahay, stay low as possible. Okay, kung halimbawa na-trap kayo sa isang nasusunog na bahay, pero hindi pa naman ganun kausok, pwede kayong tumakbo. Okay, pwede kayong tumakbo. Pwede kayong lumakad, di ba? Or mag-jogging. Pero kung halimbawa, wala nang visible doon sa nasusunog na bahay dahil sa usok, huwag nyo na pong pilitin na tumakbo or maglakad or tumayo. Kasi hindi mo mamalayan, pwede ka mag-collapse because of the carbon monoxide. Isang toxic gas po yan. Hindi natin mamalayan, bigla kayong matutumba dyan. Kaya nga, ang advice dyan, stay low as possible and then crawl. Kailangan nyo gumapang palabas. Sir, bakit kailangan low as possible? Kasi nga, doon ka lang pwedeng makahinga. Doon ka lang pwedeng makalanghap ng oxygen sa baba. Because
yun nga, ang smoke ay lighter or mas magaan kaysa sa oxygen. So ang oxygen, kapag sa fire scene o sa nasusunog na lugar, nasa baba lang yan. Nasa baba lang. Okay? Kailangan nyo lang gumapang. Okay. Pero ang vertical ventilation ay possible lang unang-una kapag yung bubong ay matibay. Diba? Pero kadalasan kasi mga bubong dito sa Pilipinas, kung mapapansin nyo, lalo na sa mga squatter area, madaling masira. Diba? Kapag umakyat ka dun sa bubong nila, pwede ka mahulog. At napakadelikado nun. Siyempre, pag ganun, huwag mo nang gawin yung vertical ventilation. Mamamatay ka dun, mga pre. Hindi possible ang vertical ventilation kung halimbawa, hindi matibay yung bubong. Pangalawa, hindi rin possible ang vertical ventilation kung ang nasusunog na bahay or parte ng bahay ay first floor lang. Halimbawa, third floor yung bahay. Pero ang nasusunog first floor lang. Alam nga mag-ventilation ka pa dun sa rooftop, ang nasusunog first floor lang. Huwag nyo gagawin yun. 'Di ba? Useless yun. Okay? Kapag ganun ang senaryo, kapag hindi matibay yung bubong ng bahay at tatlong palapag or higit pa, sabihin natin second floor or third floor or pataas yung nasusunog na bahay, pero yung bahay pero ang nasusunog first floor lang, huwag nyo gagawin yung vertical ventilation. Hindi po yan gagana. So ang possible na pwede natin gamitin ay cross or horizontal ventilation. And so ang cross or horizontal ventilation naman, ginagawa naman yan sa kabaliktaran nung vertical ventilation. So kung halimbawa first floor lang yung nasusunog, pero yung bahay or kabuuan ng bahay ay fourth or third, second floor, ang gagawin natin ay cross or horizontal ventilation. So ang ginagawa dyan, ang binubutasan po dyan ay magkabilang gilid din. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Sir, bakit dalawa? Sa kanan po lumalabas yung usok. Okay? Yung hot gases. Sa kaliwa naman, doon nagbubuga ng tubig yung mga bombero. Okay? Para yung usok at yung init, doon lalabas lahat sa kabila. Okay? Hindi pwede na yan. Kaya nga dapat merong coordination yung mga bombero natin. Hindi pwedeng may butas dun sa kabila, may butas dito sa kabila, tapos nagbobomba sila dito ng tubig sa kabila, nagbobomba din sila dito ng tubig sa kabila. Ano nangyayari? Yung smoke and hot gases matatrap din lang sa gitna. 'Di ba? Pag natatrap sa gitna yung usok at yung mainit na hangin, hindi basta mamamatay yung apoy. Okay? Kaya nga po sa 10 phases of firefighting, 10 phases of firefighting, ang pangalawa dyan ay tinatawag natin na scene size up. Okay, pag sinabing scene size up, yung mga bombero po natin, kapag merong sunog, kahit na mabilis yung pagbibihis nila mula dito, mabilis yung drive ng fire truck mula dito hanggang doon sa fire scene, pagdating doon hindi sila agad nagbubomba ng tubig. Bakit? Kailangan muna nilang tingnan kung ano ba yung nasusunog doon sa loob. 'Di ba? Baka mamaya nagbubuga sila ng tubig, yung pala hindi pa nakapatay yung kuryente. Okay, hindi pa pala naka-coordinate sa electrical company. Ano nangyari? Matay yung mga bombero na nagbomba ng apoy, okay? Or nagbomba ng tubig. So, kailangan muna natin ng synthesize up. Hindi po yan just for social media na pagdating bubomba ka ng tubig. Very risky po yan. Kaya kailangan, pagdating ng mga bombero, huwag po kayong magalit. Lalong-lalo na yung mga kamag-anak ng mga chismos at chismosa dyan. Bakit kayo mga bombero, hindi ka agad nagbomba ng tubig, palakad-lakad pa doon, tinitingnan pa yung kung ano-ano, lumalaki na yung apoy. Alam namin yun. Okay, yun nga lang, kailangan munang tingnan yung mga safety na tinatawag natin. Unang-una nga dyan, baka hindi pa nakapatay yung electrical line. Pangalawa, tinitingnan kung ano ba yung nasusunog doon sa loob.
Okay? Kasi kahit bomba ka ng bomba ng tubig dito sa labas, pero yung source ng apoy mula doon sa loob ng nasusunog ay hindi pa namamatay, useless yung tubig na gagamitin natin. So, ano gagawin? Kailangan pumasok ng mga bumbero mula dito sa labas, papunta doon sa loob ng nasusunog na bahay to kill. Okay? Para patayin muna yung source nung nasusunog na bahay. For example, ay lang ito muna ako. For example, 'di ba? Merong nasusunog na bahay. Now, nag-synthesize up yung mga bombero. Then suddenly they found out na ang source ng nasusunog na bahay is yung nakabukas na LPG. Nakabukas yung LPG okay? Doon sa loob. So, ibig sabihin, kahit na magbomba ng tubig dito sa labas ng bahay, open yung LPG doon sa loob, mas mauna pang maubos yung tubig ng fire truck kaysa doon sa laman ng LPG doon sa loob ng bahay. 'Di ba? So, useless. Very useless. For your information, ang capacity lang po ng isang fire truck, depende kasi sa laki ng fire truck Meron tayong 500 gallons, 750 gallons, and yung pinakamalaki na is yung 1,000 gallons ng fire truck. Okay, now, punta tayo sa pinakamalaki. So, 1,000 gallons ng fire truck, yung malaking fire truck na yun okay, and then you're using a 2.5 hose. Okay, kasi merong dalawang klase ng hose na ginagamit dito sa sa fire station. We have 1.5 diameter na hose, and we have 2.5 diameter na hose, di ba? 1 medya at saka 2 medya. Pag gagamitin mo yung 1 medya, tatagal lang yan ng more or less 8 minutes. Okay? 8 minutes lang, ganun lang siya katagal. Yung malaking fire truck na, kapag gagamitin mo naman yung 2 medya, yung 2.5 diameter na hose, tatagal lang siya ng 4 minutes. Okay? Pero yung LPG dyan na nakabukas doon sa loob ng nasusunog na bahay, imagine, pwede ka kang magluto ng ng baka diyan ilang oras, 'di ba? Umabot pa ng 4 na oras kung talagang matigas yung baka ninyo Naubos ba yung LPG, 'di ba? Hindi, 'di ba? So parang tagal maubos niyan. So it's very useless na magbuga ng tubig dito sa labas. So what are the firefighter will be doing is papasok sila dun sa loob. Kahit very risky kasi yun talagang yun talagang best option nila. Pasok sa loob and then doon nila papatayin yung source. Okay, pag napatay na yung source nung sunog, tsaka nila mapapatay yung kabuuan ng sunog. Okay, ganun po yan. Hindi yan puro papogi lang. Hindi pwedeng buga ka ng buga, tira ka ng tira, useless naman. Maubos ka ganyan yung tubig mo. Yung apoy hindi na mamatay. Paano mo? Yung source hindi na papatay. Okay? So that is about cross or horizontal ventilation. Okay, proper coordination, di pwedeng buga ng buga. Next and the third one, we have the mechanical or force ventilation. Ito naman, sinabing force ventilation kasi gumagamit po ng electric fan or ventilador yung mga bumbero. Ganun din yung process. Bubutasin sa kaliwa or sa kanang parte ng nasusunog na bahay, then they will insert a mechanical ventilation there. Tapos yung ventilador na yon iihip niya. Okay, ihihipan niya yung hot gases and smoke to eject. Okay, para mawala. By the way, may video tayo para mas possible na ma-imagine natin kung ano ba tong mechanical ventilation. Ventilation is a valuable tool for assisting in many important firefighting objectives, including rescue, fire suppression, and reduction of property damage.
In this program on the ventilation basics and horizontal ventilation procedures, you have seen the principles and advantages of properly used ventilation in structural firefighting, the significant risks of rapid fire development, such as backdraft and flashover, the two main types of ventilation, horizontal and vertical, the main mechanical means that firefighters use to achieve ventilation, positive pressure and negative pressure, and hydraulic ventilation through a window opening. Ventilation operations can provide a strategic release of smoke, fire gases, and heat, making conditions safer for firefighters and potential victims. Ventilation activities require a careful study of fire conditions, pre-planning, and timely execution. It must be coordinated with other fireground operations. If done incorrectly, ventilation can seriously threaten your safety and the safety of others at the scene. Okay, so nakita nyo sa video, no, yung process ng vertical, horizontal at mechanical ventilation. Actually meron silang dinagdagay, which is the hydraulic ventilation. So yung hydraulic ventilation naman, ginagawa po yan gamit yung nozzle. Yung nozzle kasi na ginagamit ng yung parang baril, okay, yung parang baril ng firefighter kung saan lumalabas yung tubig, nozzle ang tawag doon. Okay? Now, meron dong control na kung saan pwede pong gawing solid, fog or broken yung lumalabas na tubig doon sa nozzle. Okay? Now, ano bang gamit ng solid, broken at saka fog? Pag sinabing solid, okay? Solid yung labas ng tubig. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung labas ng tubig. Okay? Kapag walang risk, 'di ba, open firefighting tayo, may nasusunog na bahay, patay naman na yung source ng electricity. And the main objective is to suppress the fire. Pwede tayong gumamit ng solid. Okay? Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung labas ng tubig. Hayaan mo lang na bugahan ng tubig yung apoy hanggang sa mamatay. 'Di ba? To suppress the fire. Okay? Solid ang tawag doon. Ang broken naman, ginagamit naman yan kapag mayroon pong tinatawag na post-fire. 'Di ba? Kapag post-fire, halimbawa, nasusunog yung poste ng kuryente. Kasi may mga possible yun, 'di ba? Nasusunog yung poste ng kuryente. Hindi mo pwedeng gamitan ng solid yan. Kasi once na nasusunog yung poste ng kuryente, siyempre active pa yung electricity dyan. Then suddenly, binugaan mo ng tubig, dire-diretso yung buga ng tubig na yung kuryente maaring gumapang mula doon sa poste, papunta doon sa tubig, papunta doon sa nozzle mo, at papunta sa'yo. Okay, pwede ka mamatay doon. 'Di ba? Dahil sa katangahan. So, ang pwede natin gamitin dyan is yung tinatawag natin na broken. Okay, broken naman. Paano yung broken, sir? Para siyang solid pero ang ginagawa, pinipitik-pitik lang. Ginaganyan-ganyan lang. Diba? Lalabas yung tubig, patay. Diba? Parang nagtatapon lang ng tabo-tabo. Okay, kung i-imagine niyo, hindi pwede kasi na tuloy-tuloy. Now, kapag papitik-pitik lang yung labas ng tubig, hindi po possible na gumapang yung kuryente mula dun sa poste papunta dun sa'yo. Okay? So, that is what we call broken. Kapag sinabi naman na fog, ang labas po ng tubig ay hindi solid at hindi broken, pero para siyang hamog. Okay? Ibig sabihin, paano siya pabuka? 'Di ba? Para siyang hamog nga na maliliit lang yung labas niya, yung droplets niya. Okay? That is what we call fog. Saan po ginagamit yan, sir? Ginagamit po yan kapag mausok. Okay? Kasi kapag mausok, and then fog ang gagamitin mo, tapos iikot-ikot mo yung nozzle mo, matatanggal yung usok. Tatanggal siya. Okay?
mahahawi yung usok. Pero pag solid kasi yung ginamit mo, hindi mo matatanggal yung usok na yun kahit anong gawin mo. No. So, ang ginagawa dyan, fog. Okay, yun ang purpose nun. Okay, at isa pa sa purpose ng fog, yun yung tinatawag natin na hydraulic ventilation. Okay, ganito yan. Halimbawa, nakapasok na yung bumbero doon sa loob ng nasusunog na bahay. Ngayon mausok eh. Wala kang electric fan, wala kayong mechanical ventilation. So anong pwede natin gamitin? Papaypayan natin para lumabas yung usok. No, ang ginagawa po diyan is hydraulic ventilation. Yan. So ang ginagawa diyan, papasok nga yung bumbero doon sa loob. Now, yung stream na gagamitin niya ay fog. Okay, fog. Tapos ikot-ikot niya yan. Ikot-ikot niya. Now, yung usok, kung mapapansin niyo, susunod na siya doon sa may ikot ng fog. Okay? Halimbawa, iniikot ko yung nozzle. Halimbawa, ito yung nozzle. Ayan, nozzle. Ayan, ikot-ikot ko. Yung usok, sumusunod din yan. Susunod din yan. Umpisa, konti pa lang. Habang tumagal ng tumagal, dumarami na. Diba? Bumubuntot na rin yung ibang mga usok. Okay, pag bumuntot na rin yung karamihan ng usok doon sa sa fog na ginagawa mo, ang gagawin ng bumbero diyan, itututok niya ngayon sa labas. Okay, itututok niya sa labas yung nozzle. Okay, itututok niya doon sa labas, halimbawa sa bintana, hindi niya itututok, or kahit sa maliit lang na butas, tututok niya ganyan, tapos bigla niyang iso-solid stream. Pag sinolid niya yun, yung usok na sumabay doon sa fog mo, lalabas na rin yan. Gaganyan na rin yan. Okay? So, yun yung tinatawag natin na hydraulic ventilation. Nung umpisa, hindi rin ako naniniwala. Pero nung ginawa namin sa training, possible pala, sumusunod din pala talaga yung usok. Okay. Ayan. Okay, next one, we have natural cover fire. So, pag sinabi nating natural fire ang tawag kung halimbawa, ang nasusunog ay forest, trees, shrubs, weeds, diba? Mga grass fire, diba? Ang tawag po dyan ay mga natural cover fires. Okay, alam niyo, pag natural cover fires, especially forest fire, napakahirap patayin ng forest fire because of the parts of forest fire na yan. Pag sinabi kasi forest fire, hindi lang yan sa taas eh. Papansin nyo, pag forest fire, merong nasusunog sa taas ng puno, merong nasusunog sa ibaba ng puno, meron ding nasusunog sa ilalim ng mga damuhan. Diba? So, kaya napakahirap patayin kapag forest fire. Pero huwag kayong mag-alala, bihira yan dito sa Pilipinas. Why? Kasi nga wala ng forest dito. Puro hanggang lang tayo, grass fire. Usually, na itinatawag dito sa amin ay grass fire. Napakabihira ng forest fire. Then, kapag grass fire, hindi na rin namin inaabala yung sarili namin na bugahan ng tubig. Okay? Tinatawag lang, ang ginagawa lang namin, binabantayan lang namin eh. Hanggang sa mamatay yung apoy dahil wala namang risk sa nakapaligid doon. Pero kung halimbawa malapit sa mga kabahayan, then that's the time na bubomba ng tubig. Pero pag nakita namin na wala namang banta sa safety ng nakapaligid doon, hindi namin na binubomba ng tubig yan. Pinapabayaan namin na mamatay ng mag-isa. Okay? So, we have types of natural cover fires. So, una dyan, yung tinatawag natin na ground fires. Pag sinabi natin na ground fires, yan po ay ground level. Ibig sabihin, malapit sa lupa. Lupa, tapos damo, tapos halaman. Diba? Pansin nyo? Now, ang nasusunog ay nasa bandang lupa. Okay, below the surface. Nakukuha nyo po ba? Nakukuha po ba? So, lupa, damo, halaman. So, usually, ang nasusunog po dyan ay malapit sa lupa. So, dito lang sa, yung mga maliliit na damo. That is what we call ground fires. Pag sinabing surface fire naman,
that is over the grass. Okay, sa itaas naman po ng mga damo. So, yan po yung mga nasa ibabaw ng halaman o yung halaman po mismo ang nasusunog. That is what we call surface fire. Pag sinabi naman na crown fires, yan naman ay nasa itaas ng mga puno, nasa tops of the trees. Madali na intindihan ha. Ground fires, surface fires, ground fires. And last one, we have spot fires. Spot fires naman, it started in advance of the heads by window sparks or bit of burning material. Halimbawa, merong nasusunog dito. Pero hindi nadamay agad yung katabi niya. Ang nadamay, yung banda doon. Okay, kumbaga, may sunog dito, dito yung source, may nadamay dito, may nadamay doon. Okay, kumbaga nagkalat na. Because of the tawag dito because of the flashover. Kasi kapag malakas yung apoy dito sa part na to, kung papansinin niyo, 'di ba, may mga tumatalsik na mga burned particles. Tapos yung mga tumatalsik na 'yon, napupunta din sa ibang part. Okay? Tapos doon nag-uumpisa din yung sunog. Hindi pa man din umaabot doon yung kalakihan ng apoy, pero nag-a-advance na siya because of those burnt particles, 'di ba? Dahil doon sa init. At saka doon sa tumatalsik na particles coming from the source of the fire. Kaya nagkakaroon din ng sunog doon kahit di pa umaabot. Dahil tinatawag natin na spot fires. Okay, now this is the parts of natural cover fire. Meron tayong tinatawag na head, tail, and flanks. Pag sinabi natin na tail, diyan po ay makikita sa bandang likuran ng origin. Nakita nyo yung parts natin. Hindi ko ma-zoom. Medyo tutok nyo na lang yung mukha nyo. Ako din, tututok ko na rin yung mukha ko. Hindi ko masyado makita eh. Dito tayo sa picture. Yung origin niya, pansinin nyo, nasa bandang ibaba. Okay? Nandiyan yung origin. Pag sinabing origin, diyan nag-start yung apoy. Pero, it doesn't mean na diyan din yung tail niya or yung head niya. Okay? Hindi ibig sabihin na dyan yung buntot at dyan din yung ulo. Yan ang origin. Kung halimbawa, ang wind direction, nakita nyo, wind direction niya ay paitaas. Diba? Pa ganyan. So, obviously, ang head niya, nandun din. Kung halimbawa, ganito ito yung origin. Ang hangin ay nandito. Pa ganon. Okay? Halimbawa, nandito yung hangin, yung source of nandito yung source of wind, nandito yung wind, hangin niya papunta dito. Okay? So, saan makikita ang head? Nandito ba o dito? Dito. Okay? Kasi nga, yung hangin papunta dito. Kapag ang apoy inihipan mo, doon na pupunta yung apoy. 'Di ba? Tama ba? Kandila, halimbawa, ito yung apoy, kandila, ihipan mo. Saan tumuturo yung apoy? Dito ba sa akin? Doon. Doon siya pumupunta. So, ibig sabihin, doon ang direction ng apoy dahil doon din ang direction ng hangin. Okay, basic lang yun. Basic logic lang yun. Ngayon, kung doon ang direction ng hangin, yung pinakadulo ng apoy na mapupuntahan nun, doon ang tawag ay head. Okay, yun ang tinatawag natin na head. Okay? Now, kung saan man yung pinanggagalingan ng hangin sa likod ng origin, yun naman yung tinatawag natin na tail. Okay? So, kung doon ang head, natural na dito yung tail. Hindi pwede magkadikit ang head at saka tail. Hindi pwede magkadikit ang buntot at saka ang ulo. So, kung doon ang ulo, nandito ang buntot. Okay? Now, ano naman yung tinatawag natin na flanks? Yung flanks naman, yung po yung makikita natin sa gilid. Okay? Sa gilid nung nasusunog na natural cover fire. Ang tawag naman dyan ay flanks. Okay? Kung papansinin nyo, meron tayong nakikita dyan na perimeter. Okay, perimeter. One of the firefighting operation na ginagawa kasi kapag natural cover fires is tinitingnan nila yung perimeter. Okay? Ibig sabihin yung hangganan. Okay? O yung maaring hangganan ng nasusunog na natural cover fire.
Now, kapag babanatan mo kasi yan ng halimbawa hektarya na hektarya yun na yung nasusunog na forest fire. Sabihin natin wildfire. Kung papansin niyo pag napapanood niyo sa TV, sa YouTube, di ba? Kahit ilang fire truck yung gamitin mo diyan, hindi niyo mapapatay yan. Sobrang hirap yan kasi act of God yan eh, di ba? Hindi wala pong mas makapangyarihan pag act of God talaga. Ang ginagawa na lang po diyan, tinitingnan yung perimeter. Sa perimeter na yan, ang ginagawa po ng mga bumbero, kung halimbawa, imagine nyo ito yung apoy. Okay? Which is, sabihin na natin na 1 kilometer away. Malayo pa yan. 1 kilometer away. Dito sa 500 meter mark, that is the perimeter. Okay? Dito sa 500 meter mark, ang ginagawa na po ng mga bumbero, it's either hinuhukay nila, okay, huhukayin nila yun hukayin nila. Bakit nila hinuhukay? Para mag-stop na doon yung paggapang ng apoy. Or, ang ginagawa nila, sinusunog na mismo ng mga bumbero yung part na to. Okay? Sila na yung nagsusunog. Bakit? Kasi hindi na po masusunog ang isang bagay na nasunog na. Nakuha niyo yung concept. So, ibig sabihin, kung sinunog na ng bumbero itong part na ito, dito sa may 500 meter mark, kahit na umabot pa dyan yung apoy, mag-i-stop na siya. Kasi wala na siyang susunugin. Since sunog na siya. Ang mangyayari sa apoy, mamamatay siya. Pero, yun nga, it is a very difficult firefighting operation. Very exhausting. Nakakapagod yan. Okay? Pag forest fire. Kasi nga, that is an act of God. Isa sa pinaka nagpapahirap dyan, bukod sa mainit yung panahon, kung mainit yung panahon, pangalawa kapag mahangin. Yan. Kaya kumakalat ng mabilis yung apoy kapag natural cover fire. Okay, next. So, dito na tayo. We have the dangerous fire behavior. First one, we have what we call backdraft. Ito yung sinasabi ko kanina. It is an explosion that occurs when oxygen is rapidly introduced into superheated but oxygen-poor confined space. Okay. Kapag halimbawa naka-encounter kayo ng isang bahay na nasusunog. Meron kasing bahay na nasusunog pero walang apoy. Konti lang yung makikita mong apoy. Diba? Ang awkward, no? Sabihin mo nasusunog pero wala kang makikita masyadong apoy. Bakit? Dahil siguro compressed. Okay? Dahil siguro confined yung bahay. Okay? Ano ba yung mga senyales na confined yung nasusunog na bahay? Kapag tinignan nyo yung bintana, medyo may mga crack na siya. Ibig sabihin sobrang init doon sa loob. Okay? Maaari yun. Or, kapag hinawakan nyo yung pintuan, doorknob, okay? Nung nasusunog na bahay, sobrang init, pero wala namang apoy. Diba? Okay? Pag ganun, lumayo-layo ka na. Sigurado that is a confined space na merong sobrang init na temperatura dun sa loob. Kapag bigla mong binuksan yan na, magkakaroon po ng backdraft. Magkakaroon po ng explosion because of the sudden introduction of oxygen coming from outside to inside. Okay? For example, if a fire occurs in a well-sealed room, it will burn until it uses up the oxygen in the room. So kung halimbawa, bigla mong binuksan yan, bigla ring lalakas yung apoy. Kasi yun na lang yung kulang eh. Merong heat, merong fuel doon sa loob. Okay? Oxygen na lang ang kulang. Siguradong tatalsik talaga kung sino man yung nandyan. This burning can intensely heat the atmosphere in the room and its contents. As the fire starves for oxygen, it leaves fuels incompletely burned and superheated. If oxygen is rapidly introduced into this environment, such by opening the door, the superheated pyrolysis products can explode in rapid combustion. Diba? Na-explain ko na sa inyo last time what is the difference between pyrolysis and combustion. Pag sinabi natin pyrolysis, yan po yung ginagawa, di ba? Kapag nag-uuling, nagkakaroon po ng
chemical reaction doon sa loob pero walang oxygen. Mainit pero wala siyang oxygen, di ba? Pag ganun, ang nangyayari doon sa fuel na nasa loob, nagiging uling siya, nagiging coal. Pero kung halimbawa meron ng oxygen dyan, ang tawag na dyan ay combustion kasi aapoy na siya. Okay, kakaroon ng rapid combustion. So that is what we called backdraft. Okay, sana na-explain ko ng maayos sa inyo. Next. So ito yung video ng backdraft. When a fire occurs in a poorly ventilated space, it's possible that the fire will burn until the atmosphere becomes oxygen depleted. Bitin ko Remember that when a fire occurs in a poorly ventilated space, it's possible that the fire will burn until the atmosphere becomes oxygen depleted. Remember that for combustion to take place, an oxidizer, in this case oxygen in the air in the room, must be present in sufficient quantity for the chemical reaction of combustion to be sustained. When the available oxygen has been consumed by the fire, the hot gases and aerosolized fuels will be present in high concentrations due to incomplete combustion, because there is no longer enough oxygen for them to burn, and not enough ventilation for them to escape. Although there may not be any visible fire anymore, this condition is very dangerous, because all the reaction needs is more oxygen, and it will start again. If oxygen is suddenly introduced into this environment, such as may happen when a closed door or window is opened, the accumulated hot gases and incompletely burned fuel in the air can suddenly ignite. The reaction is typically rapid enough to cause low-order damage. This phenomena is commonly known as a backdraft. Okay, napansin niyo. Sabi dyan sa video, yung oxygen and fuel, dapat meron siyang ratio din. Okay, meron siyang specific ratio din na kung saan kapag masyado nang mataas yung merong fuel and then heat, pero yung oxygen kulang, mamamatay yung oxygen. Okay? Mamamatay siya. Kasi nga hindi nakakasabay yung dami ng oxygen doon sa dami ng heat and fuel doon sa nasusunog na bahay. So what will happen? Nakita nyo doon sa umpisa ng video, namatay yung apoy kasi nga na-consume na niya yung dami ng oxygen na present doon sa loob ng nasusunog na kwarto. Okay? Though kahit patay na yung apoy kasi nga konti yung oxygen, yung heat ay tuloy-tuloy pa din. Pataas pa rin ng pataas yung temperatura niya. At nag-aabang lang siya na merong pumasok na oxygen. Now, nung binuksan yung pintuan, biglang tumaas yung apoy. Okay? Yung po yung tinatawag po natin na backdraft. Okay? Magkakaroon po ng explosion dun. Ito medyo mabait pa nga to kasi hindi natanggal yung pintuan eh. Pero usually, once you open that door suddenly, magkakaroon ng explosion, hindi lang tatalsik yung bumbero dyan, pati yung pintuan matatanggal din yan. Ganun po kalakas po yun. Okay? Next one, we have a flashover. A flashover is the near simultaneous ignition of most of the directly exposed combustible material in an enclosed area. When certain organic materials are heated, they undergo thermal decomposition and release flammable gases. Flashover occurs when the majority of the exposed surface in a space are heated to their auto-ignition temperature and emit flammable gases. Okay. Pag sinabi natin ng flashover naman, hindi to kagaya ng backdraft. Si backdraft kasi, confined space siya. Okay, sarado yung kwarto, and then suddenly you open it. Ito naman, umpisa pa lang, open na siya. Okay, pero dahil open siya, unlimited yung source of fuel, heat, and oxygen, kaya yung apoy, malaya siyang nakakapagpalaki ng kusa. Okay, tuloy-tuloy yung ano niya, yung combustion niya. So, gaya ng nandito sa video. Now let's examine flashover and what the term really means. As the fire grows, you get a hot gas layer up top. Underneath where firefighters normally operate, the conditions are still tenable while operating in PPE with an SCBA. As the temperature inside the room is increasing, the contents are being preheated and begin to pyrolyze. When the temperature of the hot gas layer reaches 600 degrees Celsius or 1100 degrees Fahrenheit,
the auto-ignition temperature of carbon monoxide, ignition occurs. At this point, we have what we commonly refer to as rollover. The ignition and burning in the hot gas layer radiates heat to everything else in the room, leading to almost simultaneous ignition of all the room's contents, providing there's a sufficient oxygen to feed it. We now have fire, floor to ceiling, with temperatures in excess of 1100 degrees Fahrenheit. Everything in the room is on fire. This is what we call flashover. Even a firefighter with full PPE has mere seconds to survive this environment. This test conducted by NIST demonstrates the flashover phenomenon and the conditions that lead to it. The furniture used in this experiment is older and the cushions are polyurethane backed instead of polyester. This will result in a relatively slower fire development. The fire is started on the back couch with a piece of newspaper. It burns clean for the first few seconds, and once the fire gets into the synthetics, we see fuel-rich combustion products pouring out and filling the hot gas layer. Notice the piece of crumpled newspaper on the floor in the center of the room. As we start to get rollover, the hot gas layer radiates heat to everything around it. The temperature of the room starts to increase. Notice the white vapor coming off the newspaper. It pyrolyzes and auto-ignites in a matter of seconds, just due to the radiation from the hot gas layer. This is a precursor to flashover. Notice the turbulent fire conditions until the entire room's transitions to flashover. Okay. So, nakita nyo yung pinagkaiba ng backdraft at saka flashover. Pag flashover, hindi mo na kailangan ng ventilation dyan. Kasi nga, open space po yan eh. Diba? Limited yung source of oxygen niya. So, hindi nyo kailangan mag-ventilate dyan. Solid. Yung gagawin dyan, solid stream ka agad. Bugahan na lang ng tubig agad. No need for ventilation. Okay, next one we have bite back. So, pag sinabing bite back naman, allow me to read first. A fatal condition that takes place when the fire resists extinguishment. Ito, nasusubukan nyo rin minsan ito. Na kung saan, kapag pinatapunan nyo ng tubig, yung isang nasusunog na bagay, imbis na mamatay, lumalaki lalo. Diba? Bite back yung tawag doon. Okay? Kadalasan nangyayari ito kapag ang nasusunog is yung mga goma, diba? Plastic, ganyan. Kaya ang hirap patayin ng mga yan eh. Kasi pag binubumban namin ng tubig yan, imbes na mamatay, mas lalong lumalaki. Mas lalong lumalaki. Kaya nga yung tubig ng fire truck is pressurized para mapatay yung apoy and to avoid this what we call bite back. Kasi pag hindi po pressurized yung tubig na gagamitin sa pagpatay po ng apoy, mas lalong lalaki yan, 'di ba? Mas imbes na mamatay, diba? Tapunan mo ng tubig. At kaya itong apoy natin, imbes na mamatay, mas lalong lumalaki. Parang lumalaban pa nga eh, kaya nga bite back yung tawag eh. So bite back ang tawag doon. Okay? Next naman we have flash fire. So ang flash fire, aka dust yan hindi dust eh. Dust explosion. When a metal post that is completely covered with dust, di ba? Pag sinabi yung dust is parang buhangin. Okay? Ay hindi, alikabok, sorry. Alikabok. Dust is hit by lightning, creating by violent chemical reaction that produces a very bright flash followed by an explosion. Kaya nga ang tawag diyan ay dust explosion. Kasi pag papansin niyo, yung mga alikabok, halimbawa, yung pinaglagarihan, alam niyo yun, pinaglagarihan, yung mga powder na maliliit, okay? Kapag yan ang sinunog mo, nag-i-explode yan, okay? Nagkakaroon ng dust explosion. Kasi nga, mas mabilis yung sa sobrang bilis ng pagkalat ng apoy, seems to be na para siyang sumabog or sasabog. Kaya ang tawag diyan ay dust explosion or flash fire. Okay, now let's talk about the na different types of fuel. Pag sinabi kasi fuel, hindi lang yan
yung tinatawag natin na gasoline, turpentine, diesel, leaded, 'di ba? 2x2, 'di ba? Hindi lang yan ganun. Hindi lang yan ang fuel. Ang fuel natin, tatlong klase yan. 3 types, okay? So, we have flammable solid, flammable liquid, and flammable gas. So, pag sinabi nating flammable solid, dyan po papasok yung mga papers, plastic, karton, 'di ba? Lamesa, damit ng ex-boyfriend mo, 'di ba? Yung regalo ng ex-girlfriend mo pero hindi kayo nagkatuluyan, 'di ba? That is a flammable solid. Pag sinabi natin na flammable liquid, nandiyan yung kerosene, mali yung spelling ng diesel, sorry diesel, gasoline, 'di ba? 2x2, 'di ba? Tapos sinindihan mo, tapos inikot-ikot mo sa loob ng pitchel, 'di ba? Yung mga flammable liquid ang tawag diyan. Pag flammable gas naman, nandiyan yung LPG, butane, methane, 'di ba? Yung butane sa ano po 'yan, 'di ba? Yung sa ginagamit sa samgyup, yung mga niluluto ng mga kabataan ngayon. Parang may nangyari na itong latest lang, last week yata yun. Nadagupan yun yung nagsasamgyup yung magbabarkada. Kung hindi ako nagkakamali, 6 sila. Then suddenly nag-explode yung ginagamit nila na butane. Diba? So flammable gas po yun. Ang LPG, pag nasa labas na yung laman niya, that is gas. Pero kapag nasa loob pa, that is liquid. Kaya nga liquefied petroleum gas, 'di ba? Liquefied. Ibig sabihin liquid pa 'yon kapag nasa loob ng tangke. Pero pag nasa labas na, yan na. Pwede na siyang tawaging gas. Okay? So that is LPG. Ang methane naman, yan po yung klase ng flammable gas na present siya sa mga mababahong lugar. Okay, halimbawa sa mga kanal, ganun. Nangyari to last time sa China. Yung bata, meron siyang paputok. Okay, malit lang na paputok, parang piccolo lang yata yun, piccolo. Pero hindi piccolo ang tawag doon. Sa China. Okay, sinindihan yung paputok. Tapos yung paputok na yun, itinapon niya sa manhole. Ano yung manhole? Yung parang kanal, yung bilog lang na nasa kalsada. Pinasok niya doon. Okay? Ngayon nung sumabog yung pumutok yung piccolo niya, hindi lang yung manhole na yun ang sumabog. Anong sumabog? Lahat po ng manhole na malapit doon. Because it's suddenly na meron na palang presence ng methane doon sa kanal, okay, doon sa manhole. So nag-trigger yung piccolo ng bata. Kaya sumabog lahat ng manhole doon sa lugar na yon. So that is what we call methane. Okay, next. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanino. Know your enemy first. When time comes, halimbawa nakapasok kayo sa Bureau of Fire Protection, bago kayo magbuga ng tubig, tingnan nyo muna, 'di ba? Kung ano ba yung kalaban nyo sa loob. Oo, apoy yan. Pero tingnan nyo, what is the source? Okay, hindi po kailangan buga ng tubig. No. Kaya nga sabi diyan, shouldn't we be training to fight that dragon? Okay, tingnan nyo muna what is the weakness of that dragon. Okay? Ganito kasi yan Kung titignan niyo yung datos, mas marami ang nangyayaring fire incident nowadays kaysa noon. Ba? Bakit kaya? Bakit noon nagkakaroon ng sunog pero maliliit lang yung sunog noon Pero ngayon pag nagkaroon ng sunog, sobrang lalaki. Bakit? Kasi yung mga bahay noon, mas quality yung mga gamit. Okay? Ngayon kasi, ang mga gamit ngayon usually are made of sabihin natin made in China. Yung mga materyales na ginamit doon sa appliances na yun, kasi usually the main cause of fire here in the Philippines is electrical fire. Okay? Dahil sa electricity
'di ba? Dahil sa octopus connection, short circuit, 'di ba? Yun po yung pinagmumulan ng sunog dito sa Pilipinas. Kadalasan. Lalong-lalo na dyan sa part ng Manila. Sunod-sunod ang sunog dyan. And that is because of the appliances, things na ginagamit doon sa bahay. Which is, hindi siya pasok doon sa standard na dapat gamitin ng isang komunidad. Okay? Kaya, kung mapapansin niyo yung sunog noon, compared to sunog ngayon, mas maraming sunog ang nangyayari ngayon at mas malalaki. Because now in modern days, napakarami po ng mga combustible and lightweight construction materials na ginagamit sa mga bahay. Kaya nga po, si Bureau of Fire Protection, nagkakandak siya ng tinatawag po na fire safety inspection. Hindi po yan para sa gastos or whatsoever. The government, the law helping us to maintain a fire safe nation sana. Okay? Kung magko-comply lahat ng mga tao. Pero ang nangyayari kasi, pati po yan is nagkakaroon po or nagiging cause po ng corruption. Imbes sana na yung batas, which is the Fire Code of the Philippines, ay nakakatulong sana sa buong komunidad kung mapapasunod ng maayos yung bawat mamamayan sa batas na yon, mas mamiminimize sana yung sunog. Pero imbes na disiplinahin yung mga mamamayan na sumunod doon sa Fire Code, nagkakaroon daw kasi, okay? Kasi wala namang ebidensya, di ba? Wala namang pong ebidensya. Nagkakaroon daw kasi ng corruption na kesyo magbibigay lang ng under the table, kahit hindi na mag-comply sa Fire Code, pwede na. So, pag hindi po nagko-comply sa Fire Code, sa minimum standard, ang isang business or establishment, mas tumataas po yung risk ng fire or sunog doon sa lugar na yun. Okay. Natin magastos. Yes, magastos. Pero, aanhin mo yung gastos na yun kung masusunugan ka naman. Sabi pa nga nila, mas okay pang manakawan ka kaysa masunugan kay. 'Di ba? Pero both sana, wag naman mangyari. Imagine, isang establishment, 4 na palapag, required lang ng 4 na fire extinguisher, okay na. Pwede ba yun? Diba? Hindi yun pwede. Kulang na kulang yun. Kapag ganun kalaki yung establishment, dapat may smoke alarm. Dapat nga sana meron ding water sprinkler. Dapat nga sana merong fire exit. Okay? Dapat nga sana merong, alam niyo yung nakikita yung hagdanan sa likod ng building. 'Di ba, interconnected siya from top floor hanggang sa pinakababa, merong hagdanan. Na kung sakali magkaroon ng sunog, doon po lalabas yung resident. Okay, to minimize the casualty. Pero ngayon, tumingin kayo sa mga building dyan sa paligid ninyo, halos wala kayo makikita, 'di ba? Halos wala kayo makikita. Ewan ko ba't ganun. Next. Okay, so ito ay modern fire situation ngayon. Papansin niyo? Mas nagiging malaki yung cost ng sunog ngayon kaysa noon. Ito pa sa sa example natin. Noon yung mga materialis na nandyan sa bahay ninyo, pag bibili ka ng mesa, upuan, 'di ba gawa siya sa solid na kahoy. Pag solid kasi yung kahoy na gamit, halimbawa yung mga furniture ninyo diyan sa bahay, mabilis ba siyang masunog? Hindi siya mabilis masunog. Pero ngayon kasi meron ng mga mesa, furnitures na kung saan hindi solid yung ginagamit na kahoy, which is yung tinatawag natin na compressed wood. Alam niyo yung pinaglagarihan?
yung pinaglagarihan na yung mga maliliit na kahoy, yung mga parang pulbos na nga lang, parang apa, ang ginagawa doon, kinukompress nila. Pag sinabing kinukompress, pinagsisiksik nila. Yan, sinisiksik nila gamit ang isang makina para maging isang parang parang buong kahoy din. Pero mapapansin mo na compressed wood siya kasi mas magaan siya. Mas lightweight siya. Kung i-compare nyo yung isang solid na kahoy at isang compressed wood, pag sinunog mo yan, mas mabilis na masusunog yung compressed wood. Because yung particles na ginamit doon sa compressed wood ay maliliit lang na pinagsisiksik. Okay? Very lightweight, kaya mas mabilis siya na masunog. Ganun po yung mga materials ngayong modern days. Kaya po, mas mabilis na kumalat yung apoy ngayon, mas malalaki yung apoy o sunog na nagaganap ngayon when you compare it to the past days, yung mga nung sinaunang panahon pa. Okay? So, this is the PSI computation. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pag ang gamit ay 1,000 gallons of fire truck, yung nasa picture, 1,000 gallons na yan. Okay. Kung di ako nagkakamali, that is the largest capacity na kaya ng isang fire truck. 1,000 gallon. Tatagal lang siya ng 4 minutes or 250 gallon per minute if you are using a 2.5 nozzle. Okay? 2.5 na hose. At syempre, 2.5 din na nozzle. Kasi ang hose nga na ginagamit dito ay dalawang klase, 1.5 tsaka 2.5. Ako by the way sa Friday maglalaro tayo. Okay, maglalaro tayo. Magdadala ako ng mga gamit diyan sa istasyon para masubukan nyo ang pakiramdam na magsuot ng gamit ng isang bumbero. Okay, tuturuan ko kayo. Okay. At papasubo ko sa inyo yan. Maybe this Friday, sana malakas yung pangatawan natin para ma-perform natin ng maayos. So, 1,000 gallon, 4 minutes siya. Pero kung halimbawa, 1,000 gallon, pero ang gagamitin ay 1.5 diameter na nozzle and hose, tatagal siya ng 8 minutes. That is the PSI computation or the pressure per seconds. Kung halimbawa, ang pagbabasihan ay 2.5 at 1.5 nozzle. Pero, may diskarte kasi dyan. Alam nyo, yung nozzle kasi natin, merong control dyan, merong iniikot dyan. Kung mapapansin ninyo. Sa bandang handle na GPM. Okay, yung GPM, that is the gallon per minute. Ang ginagawang diskarte namin dyan, para tumagal siya ng hindi lang 8 minutes or 4 minutes, binababaan namin yung GPM niya or gallon per minute. Sir, ano ibig sabihin nun? Makikita ng mga tao na tuloy-tuloy yung paglabas ng tubig. Tuloy-tuloy yung paglabas ng tubig, di ba? Pero yung dami niya ay hindi na ganun kadami. Paano nangyari yun? Kasi nga yung pressure na nilalabas namin coming from the nozzle ay nababawasan. Kung titingnan mo, parang hindi siya nababawasan. Pero kung usapan ay yung pressure, mas mabagal na yung paglabas ng tubig. Nagmumukha lang siya na parang hindi nababawasan. Pero yung pressure lang yung binawasan. Nang sa ganun, hindi ganun kalakas yung labas ng o yung puwersa ng tubig. Okay, ganun na. Yung puwersa ng tubig binabawasan para hindi mabilis na maubos. Kaya kapag titignan ninyo yung labas ng tubig, parang walang nagbabago. Pero yung pala, yung pressure ang binabawasan. 'Di ba? Kasi kapag merong pressure, merong tutulak dun sa tubig para lumabas ng tuloy-tuloy, mas mabilis talaga siya. Ang ginagawa namin, binabawasan namin. Lalo kung alam namin na
medyo matagal pa yung backup na mga fire truck. Kasi kapag malaki yung sunog, lalong-lalo na kapag residential, kapag nasusunog ay bahay, kung isang fire truck lang gagamitin, alanganin talaga. Ang protocol namin dyan, matik na dapat merong susunod kagad na fire truck coming from nearby municipality. Okay, may mag-augment. Tawag doon ay augmentation. May mag-augment na fire truck coming from, halimbawa, may nasunog dyan sa San Carlos City. Parang last week, may nasunog dyan sa may bandang Salinap ba yun? Yung sinunog nung, hindi last week yun last week yata. Yung sinunog nung may problema sa pag-iisip na matanda. Kung hindi ako nagkakamali, sa Salinap yun. Okay? So, meron ng fire truck yung San Carlos City. Actually, 3 or 2 yata yung fire truck nila dyan. Pero, they request another augment na fire truck coming from Basista in Malasiki. Okay, now, hanggat hindi pa dumarating yung dalawa, at natansya ni ground commander na hindi natin kayang patayin itong apoy na to gamit lang tong 3 fire truck, then we need to wait for them. Kasi ang mata ng tao, sasabihin na naman nila walang laman yung fire truck. Never na nangyari ang walang laman yung fire truck na yan. Ang laking katangahan yan, di ba? Ang bobo talaga ng nag-iisip ng ganyan. Matakin mo, fire truck walang laman. May laman yan. Yun nga lang, mabilis lang talagang maubos. Now, for social media, ang ginagawa nga dyan, para lang sa mata ng mga chismoso at chismosa, binababa na lang yung GPM. Now, kapag nandyan na yung mga fire trucks coming from nearby municipalities, yung mga nag-augment, then that's the time na tinataasan na ulit yung GPM. Tinataasan na ulit yung pressure to suppress the fire. Okay? Pero yun nga, kung halimbawa, natansya ni ground commander na kaya niya namang patayin yung sunog kaya gamit lang yung 2 or 3 fire truck lang, di ba? Kasi magaling siya. Natansya niya, kaya natin to. Hindi na natin kailangan ng augment. Pwede, di ba? Kaya napakalaking din yan, napakalaking responsibility din yan as a ground commander. Kaya nga meron tayong scene size up. Titingnan muna niya kung kayang patayin. Ngayon kung hindi kayang patayin, yan, kailangan niya mag-request ng augmentation. Kasi pag di siya nag-request, sinarili niya. Nung naubos na yung laman ng fire truck niya, tsaka lang siya magre-request ng augmentation coming from nearby municipality. Putang ina, wala na. Patay talaga. Di ba? Relieve from. Susunod dyan, may order na. Relieve from and assign to. Ayan na. Maaring masuspende, masibak sa pwesto, or malipat ng istasyon. Yan lang yun. Ano oras na ba? Uy, 1 oras mahigit na tayo nag-uusap 11:36 PM. Tuloy pa ba natin to? Sa tingin ko hanggang dyan na lang muna, no? So, sige. Kasi 1 oras na tayo mahigit nag-uusap. So, good luck sa midterm exam ninyo this Wednesday. Okay. Ano lang natin, multiple choice na lang natin. So, prepare na lang kayo ng siguro mga 20 pesos. Okay, 20 pesos lang. 20 pesos for your midterm exam on arson and another 20 pesos for your exam on marksmanship. Okay, so sa Wednesday na lang. Okay, that's it. Kung meron man kayong mga katanungan, mga suggestion sa subject natin, okay, mag-atubili. Magsabi lang kayo. Okay? Isang magandang gabi sa inyong lahat. And good night.